Ito yung mga tanong na madalas nating nakikita sa mga travel-related Facebook groups. Kung pupunta ka ng Japan, kailangan mo ng yen. Kung pupunta ka sa Korea, kailangan mo naman ng won. Kahit saang bansa ka pa man pupunta, kailangan mo ng local currency nila kasi yun yung gagamitin mo pambili ng mga gamit at mga gusto mong bilhin. Pero alam nyo ba na pwede nating masulit yung value ng pera natin or pwede rin tayong malugi? Depende sa method natin ng pag-obtain ng local currency ng ibang bansa. Laging ang goal natin, of course, masulit yung pera natin. Ang laging first option ko, personally, mag-withdraw ng pera dun sa bansang pupuntahan ko. Most likely, meron namang ATM sa bansang pupuntahan mo. Kailangan mo lang alamin, una, meron bang ATM dun sa airport? Kailangan mo kasi ng pera pambayad sa public transportation mo from the airport to your hotel. Kung ayaw mo naman mag-worry pa dun, pwede ka na mag-book in advance ng pickup service sa Klook. You can also use my discount codes para makatipid kayo ng konti. Number 2 na dapat mong alamin, gagana ba yung Philippine debit card mo sa ibang bansa? Siguraduhin mo na may Visa or Mastercard na tatak yung card mo. If wala, confirm with your bank para sure. Always bring a backup card. Number 3 na dapat mong alamin, kailangan mo pa bang i-activate yung card mo for international use? Kung BPI gamit mo, pwede mo na yan gawin on your own via the mobile application. Just make sure na gagawin mo yan bago ka pa umalis ng Pilipinas kasi magsisend yan ng OTP sa local number mo sa Pilipinas. Kung sa abroad mo pa yan gagawin at hindi ka naka-roaming service, baka hindi mo na ma-receive yung OTP. For other banks, I believe you can just call your bank, give them a heads up na pupunta ka sa ibang bansa at gagamitin mo siya. May mga cases kasi na pumunta sila sa ibang bansa, ginamit abroad without telling their banks na gagamitin nila abroad and minsan nabablock yung card. Kung GoTyme naman ang gagamitin mo, automatic na yan and ready for use. Ang downside lang nito, una, pwede magkaroon ng technical issues pagdating mo sa ibang bansa at hindi ka makapag-withdraw. Yun yung importansya na meron kang backup cards. Isa pa, magkakaiba rin ang exchange rates ng bawat bangko sa ibang bansa. Kaya depende sa ATM na gagamitin mo, pwedeng mas mataas or mas mababa yung makukuha mong amount. Usually, nagbabasa na ako ng feedback ng ibang travelers kung ano yung bank na may lowest charges. Tinatype ko lang yung name ng bansang pupuntahan ko sa mga Facebook groups. Another downside, may charge din yung local bank mo sa Pilipinas. Usually around 200 to 300 pesos yan per transaction. So far, GoTyme lang yung natry ko na walang transaction fee at halos same lang sa Google Rates yung palitan. Para ma-figure out ko kung cash withdrawal abroad na yung best option ko, kino-compare ko yan sa exchange rate sa mga local money changers dito sa Pilipinas. Panoorin nyo lang yung next video para sa chika ko about money changers.